dugo. Si Jesucristo, isang lalaking nabuhay sa isang partikular na panahon, sa isang partikular na lugar, ng isang partikular na tao na gumawa ng ilang kamangha-manghang bagay, mga miracle, at nagturo ng ilang kakaibang idea because of wisdom, kakaibang wisdom na hindi tinanggap ng mga pinuno ng relihiyon, kinontra pa rin at kinatay ng mga opisyal ng pamalaan na ibinangon mula sa mga patay at nagbigay inspirasyon sa ilang kalalakihan at kababaihan na magpatuloy sa kanyang misyon. Sa madaling salita, si Jesus ay higit pa sa isang tao. Ayon kay Mateo, si Jesus mismo ang anak ng Diyos. Yan sabi niya, na hinulaang gumawa ng mabuti at kahit isinulat ni Lucas ang kanyang ibanghilyo para sa isang partikular na tupiko o tapiko, inisip ng ilan na hindi siya ang tumanggap ng ibanghilyo. Ayun. Sa halip, ang tupiko o ang tupiko ay higit pa sa malamang na naglaan ng pondo para ilathala ang 2 volume na gawain ni Lucas. Kaya, dahil ang unang ebanghelyo ay technically hindi nagpapakilala at ang kanyang balak na mambabasa ay hindi natukoy, paano natin masasagot ang unang tanong na, sino hinggil sa otoridad? Makakaasa tayo sa tradisyon ng simbahan na inatasan ang unang aklat ng bagong tipan kay Mateo ng maaga kahit sa pagtatapos ng unang siglo. Yan ang dahilan kung bakit ang pinakaunang manukristo ng bagong tipan ay sa Griego bilang Ebanghelyo kay Mateo. Ngunit ang isang scholar sa nakalipas na 200 taon ay nagtanong sa simbahan, lalo na pagdating sa otoridad ng ilang aklat tulad ng Ebanghelyo ni Mateo. Dahil ang reputasyon ng apostol ay susi sa mga aklat na tinatanggap bilang banal na kasulatan ng simbahan noong araw. Iniisip ng ilan kung ang di kilalang mga gawa na inilarawan sa mga sikat na alagad ni Kristo ay talagang ikinasal sa kanila. Habang tinitingnan ng mas mabuti ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, nagtatanong ang mga scholar kung maaaring taglayin ng isang disipulong taga Galilea, maaari sana bang isulat ang kanyang Ebanghelyo sa Griego? Napakaagang tradisyon ng mga ama sa simbahan na si Mateo ay nagbunga ng koleksyon ng mga turo ni Jesus sa Aramaic, ngunit kaunti lang ang katibayan na ang nasa likod ng bersyon ng Griego ng Mateo ay isang Aramaic Gospel. Iminungkahi ng mga sakop ng hindi natin naunawaan ang tradisyon, hindi dahil isinulat ni Mateo ang kanyang mga sinasabi sa dialekto ng Hebreo, kung di inayos niya ang kanyang ebanghelyo sa Hebraic way. Halimbawa, ang kanyang kagustuhan sa pag-aayos ng material sa 2, 3 at 7. Ngunit kahit na ang kaso bakit si Mateo, isang saksi sa buhay ng panahon ni Jesus sa Nazareth, ay umaasa sa ebanghelyo ni Marcos bilang isang pinagmulan tulad ng karamihan sa mga scholar. Para sa kanyang kaayusan ng material, si Marcos ay hindi apostol, kaya bakit ginamit ni Mateo si Marcos? Ang ilan ay nag-iisip na hindi ang maling kawalan. Sinasabi ng ilang scholar na ito ang kabilang daan. Ginamit ni Marcos si Mateo. Ayun. Ayun, di ba? Maganda ito kasi Ang naging ganda ng mga... newscaster tayo dito ng Biblia. Oo. Biblia. Iba-iba yung mga words na ginagamit. Hindi ako makapagtuloy-tuloy ng ng salita. At Malalim least po, kahit bro. papaan, iba kasi ang sa biblical words, Bible na basahin mo, hindi mo kaagad maunawaan. Iba. Pag hindi ka mag-ask ng wisdom, kahit matalino ka, degree holder ka, iba talaga. Pag Bible yung pag-uusapan, hindi mo ma-interpret, hindi mo maintindihan. Pag hindi ka mag-ask ng wisdom, sige sa'yo na, higop lang ako ng Prince Okay Coffee. po. Sarap talaga. Prince Coffee. Ang bango kasi. Ang bango talaga. Prince Pag-inggit, Coffee. Oh. pasensya ka na ha. Oh, pang-inggit na lang to. Padala ko Inom ka niyan na lang dito dyan kasi pag nakarating na magsisimula ako. sa'yo. Okay, okay po. Okay. Ngunit ito ay nagtataas ng iba pang mga problema.
Bakit gugupitin ni Marcos ang mahalagang material, gaya ng sanggol na salaysay, ang sermon sa bundok, at marahil ang pagkabuhay ng magmuli, para magkaroon ng sapat na silid para magdagdag ng hindi kailangan mga detalye sa parihong mga kwento. Ang haba ng ating mga ebanghilyo ang pinakamataas sa sukat para sa isang dokumentong nakasulat sa papyrus roll. Ang mga eskolar na kinikilala ang prioridad ni Markan at ipagtanggol ang Matian, otoridad, ay tumutukoy sa isa pang tradisyon ng simbahan na maaaring ipaliwanag kung bakit ginamit ni Mateo si Marcos. Ang amaring iyon ang nagsabing isinulat ni Mateo ang mga salita ni Jesus sa dialekto ng Hebreo upang ipaliwanag kung ano ang naging may akda. Si Pedro sa Ebanghelyo ni Marcos, sa paglilingkod bilang kanyang sekretarya, isinulat ni Marcos ang mga paggunita ni Pedro at hindi sinasadyang ayusin ang material na ito ayon kay Mateo. Kaya sa liwanag, mahalagang papel ni Pedro sa simbahan noong araw, isang bagay na binigyang diin ni Mateo sa kanyang ebanghelyo. Mauunawaan na gamitin ni Mateo ang ebanghelyo ni Marcos, lalo na dahil si Mateo ay hindi naging disipulo ni Jesus hanggang sa huli. Mateo 9 verse 9. At hindi ko maisip kung ang ilan sa ating makabagong mga sensitibo tungkol sa pagmamay-ari ng intelektual na ari-arian, ang mga reserbasyon natin tungkol sa gawaing masasamang gawain at mga tabud na naugnay sa plagiarismo, Jondice ang aming view na kung ano ang aming itinuturing na malikhaing otoridad. Sa isang mundong pumipintig karangalan at pagkakilanlan ng komunidad, marahil ay maragdag ito sa kredibilidad sa gawain ni Mateo na hindi siya umaasa sa may akda na pinakamalagang kwento isinulat. Bukod pa rito, kung ang simbahan noong araw ay humila lang ng pangalan ng isang apostol mula sa sombrero upang magdagdag ng kredibilidad sa ebanghilyong ito, bakit hindi nila ito isinulat sa mas malaking pangalan tulad nina Santiago, Andro, Philip o alinman sa mga nangungunang pangalang nakalista sa Mateo chapter 10 verse 2 up to chapter 3. Mateo ay dumating sa ikawalong. So, sino ang sumulat kay Mateo? Kung maniniwala tayo sa tradisyon ng simbahan, ginawa ng ikawalo sa disipulo ni Jesus. Kung hindi natin tanggapin ang tradisyon ng simbahan, wala tayong ideya. At ang katotohanan ng bagay na ito ay nawala ng pagtatalo na nagdadala ng araw. Para man o laban kay Matian, otoridad. Sumandal ako sa pagtanggap ng tradisyon ng simbahan sa bagay na ito. Gayunman, naniniwala man tayo na isinulat ito ni Mateo o hindi, marami pa ring matutunan tungkol sa kung sino ang sumulat at unang chronicle gospel mula sa ipinahihiwatig na may akda. Ang ating illegal tungkol sa kanya, kapag binasa natin ang kanyang gawain mula sa kanyang literary style o kahit ang nilalaman na pinili niyang isama o baliwalain, mangyari pa ang nakatutulong sa atin na makita ang pagkakaiba ng kanyang gawain ay kapag ikinumpara natin ang Mateo sa tatlong ebanghilyo. At bagamat sinusunod niya ang pangkalahatang kronolohiya tulad ng iba pang mga synoptic gospels, ang mga kagustuhan ni Mateo ay inihayag ng kanyang pagkakaayos ng material kung minsan ay sinisira niya mula sa synoptic order. At ang paraan ng pagsasalaysay niya kung ano ang pinili niyang bigyang diin. Isipin halimbawa ang simula ng kanyang ebanghelyo. Over po to you, Sir Bob. Ayan, oo, Lilibet.
Sis Lilibet sa Iloilo, kanan sa mga Ilongga mo da, nga mga friend da, order ka da, Hi, Sis Sis Lilibet. Lilibet. Sige ka lang timo, tanaw-tanaw da, Lilibet Baptista, tanaw-tanaw ka lang timo da. Order ka kami da. Nakabiyo nila, Ah, no. Ano man kabungmahan, sabi niya, hindi na ako makajoke sa imo ya, kasi lain ko na timo, grabe pag transformation mo. Siko ano na transform sa akon, how? Tsura ka mo mangyapon? Ya, ako tanaw mo sa tsura ko, tsure, amo mangyapon, tsura-tsure, mangyapon. Nagbuot lang. Hindi lang bugoy-bugoy mm, para sa dong, kung may kwarta, beer house, subong ay na, sis. hello Amo sa na mga siya, kay malam. born again na, kay tungod sa mga malam, ali na lang, kakapi-kapi na lang kami, di, oo. Amo ni tsura niya, may mga, mga tawag sila nga mais ganina. Popcorn Fresh extract. Ayan, may coffee. ingredients niya, may grapes, mangosteen. Mangosteen talaga, di ba, very healthy. Cancer prevention pagani na siya. Amo na, kape. Order ka na da, mga Nakaka- cry. Amo da nga mga parintihan mo dyan, mga Tagaliyon, Iloilo dang, nagargara gumo, bla, nga, ginapiko, ginapala, kwarta da. Kay, lalo na subong, may nami pag nga balita sa mga kaministry mo da, kaumpisa ron, mag-umpisa ron process, idararo na dyan. Kapag pagka tights nanda sa ministry, bakal dayon ka dyan, ka-blessing ha, para nami lawas dara ng mga malam, mga ga-process na malam. subo, bumbahin nyo lang ka pangamuyo dyan, nga magtuloy-tuloy na ni, kay ginamat-amat na ni, ga-process na tamat-amat, kung member ka, maintindihan mo na na ginambal ko, sis Lilibet, Yes. sige, permission lang to kapigya po nga para tuloy-tuloy ba? Amen. God is all the time, ha? God is all the Yeah. time. Kasi ano talaga nang nag-usap kami ni Sis Emma kanina, anong kape na yan? Sabi ko, ano to, healthy coffee. FDA approved pa to. Sabi ko, ang daming mga ingredients niya. Oo, may mga grapes. Mangosteen talaga, pinaka-major na ano niya. Source niya, omega 3, sabi ko. Ma-content niya Wow. mga health benefits niya. Yes. Sasabi, ano ko pa, kukunin ko pa na sa computer kasi mga health benefits niya, ang dami siya. Basta pag nainom mo siya, pawis na pawis ka talaga. Parang yung energy mo nandiyan pa rin. Health benefits, yung Friends Sir Bong, pinost mo Nutritional na po yung Coffee. link niya. Oo, Pinost niyo yung link dyan. yung ano pa lang, yung delivery number niya na Wala pang link yan para mabasa kung anong mga ingredients niyan. yung kagabi na broadcast, yung ngayon hindi ko pa na-post, hindi mamaya ko pa ma-post pagkatapos natin. Pero ipo-post ko to para at least mabasa nyo ha. Para marami namang matulungan, hindi lang puro tayo word of God. Kasi physical Yes. flesh pa tayo Kailangan din natin Yes. alagaan. Sabi ko nga, 1 week parang nag-ano na yung bang stressful na mukha natin, parang na fresh ba, na fresh. Ganun lang yan. Yes. Nakatulong din Kailangan siya. Oo. pagkain ng katawan, otherwise hindi tayo Katawan, makabasa oo. dito. Hina na. Oo. Hindi yung puro caffeine na yung content ng coffee, yung gaano yung chan mo ba, hapdi-hapdi. Di ba ganyan Yes. si Elizabeth? Yan. Ito walang epekto sa sa chan natin na maghapdi ba ang magsulab ang siling sa mga malam, magsulab yung sulok-sulok ba. So maganda yung kape na to, napakaganda talaga. So God bless sa Caffeine ating free lahat. ba siya? Oo, free siya. Ayan. Caffeine. Oo. That's Yes. good. Magandang kape That's good. talaga siya. Ayun. Sige, tuloy tayo. Dito Yes. na tayo. Basta balikan ko lang ha yung magpa-order ng sa Pilipinas, nandiyan na yung number. Naka-post na dyan. Pamilya natin. Basahin nyo na lang dyan sa wall. I-copy paste ko ulit for delivery sa Pilipinas. Call or text yung number na yan na nandyan. Ayun. Sige. Ayan. Tuloy Ayan na. tayo. Sino ang nagsisimula sa salaysay? Book of Mateo pa rin tayo ha. Deeper natin to study on the Book of Book of- Mateo para maintindihan ng mga kapamilya natin. Yon. Oh. Sino ang nagsisimula sa salaysay na tulad ng isang lalaking nakakakita sa talaang kanan ni Jesus na napakahalaga sa mga pag-angkin niya tungkol sa kanyang paksa mula sa simula? Mateo 1:1. At bakit napakahalaga ng lahat ng mensahe tungkol sa katuparan ng propesiya maliban kung napakahalaga ng mga banal na kasulatan sa Hebreo sa kwento tungkol kay Jesus, ang Mesiyas. Nabanggit na namin ang kahalagahan ni Mateo para sa iba bilang himatriya, pag-aayos ng material sa grupo na may 2, 3, 5 at 7. Mga numero tungkol sa Kristyanismo na lumalahok mula
sa isang kilusan ng mga Hudyo sa isang pandaigdigang relihiyon, mga eskolar na kasama nito. Ang mga mambabasa ni Mateo ay malamang na mga Kristiyanong Hudyo na alinman sa mga kamakailan lamang na itinaboy palabas ng sinagoga o sumasamba rin sa Diyos kasama ang mga kamag-anak na hindi pinahalagahan ang kanilang tatak ng Mesiyas na Hudaismo. Dahil ito ay napaligiran ni Jesus, ipinaliwanag niya kung bakit tila interesado ang mga mambabasa ni Mateo na hawakan ang mga interes ng mga Hudyo. Alam nilang mabuti ang mga banal na kasulatan sa Hebreo para malaman kung paano tinupad ni Jesus ang propesiya. Sinunod ang batas at marahil iginagalang ang mga Parisiyo. Sinunod ang mga kaugalian ng mga Hudyo subalit handa silang pintasan ang mga ito. Sinusuportahan ng templo ngunit pinaghihinalaan ng pamumuno nito ay ipinapaalam sa pamamagitan ng eskolohiya ng mga Hudyo lalo na sa araw ng Panginoon. Marahil ay may ilang alalahanin tungkol sa mismong ebanghelyo sa mga hintil. Sa madaling salita, tulad na makulay na inilarawan ni Luz ang mga palagay ni Mateo tungkol sa kanyang mambabasa. Mayroon siyang encyclopedia. Kaya nga, mula may akda sa mambabasa si Mateo ay napaka-ibanghelyong Hudyo. Marahil ay sinulat ng isang Hudyo para sa mga Hudyo. Ano ang kwento at sermon? Ang sagot sa tanong na ito ay dapat simple. Ano ang aklat ni Mateo? Ito ay ebanghelyo, ngunit ano ang ibig sabihin ng salitang ebanghelyo? Itanong sa mga tao, ano ang ebanghelyo? At kakaunti lang ang sasabihin, Mateo, kapag paminsan-minsan ay binubuo ko ang aking mga estudyante na karaniwang nagmumula sa mga simbahan evangelical, kadalasan ay sinasabi nila ang isang bagay na tulad ng plano ng kaligtasan o mabuting balita na binayaran ni Jesus ang halaga para sa ating mga kasalanan. Bihira nilang isipin ang buong literary work na tinatawag nating Ebanghelyo ayon kay Mateo. Technically, si Mateo ay isang salaysay tungkol sa buhay at panahon ni Jesus sa Nazaret. Sa makatuwid, ang unang aklat ng bagong tipan ay maaring tawaging kwento tungkol kay Jesus ayon kay Mateo. Ngunit inisip ng ilan sa atin ng salitang kwento ay nagpapahiwatig ng katungkulang ito. Subalit, alam nating lahat na ginagawa ni Mateo ay higit pa sa paglalaan ng kasaysayan ni Jesus. Ang kanyang trabaho ay isang interpretasyon. Maaring sabihin ng ilan, Ebanghelyo ayon kay Mateo. Kailanman niyang ibinuhos ito ng mag-isa. Gayunman, itong nakalaang ilang dekada, isang scholar consensus ang nabuo sa paligid ng konklusyon na sa katunayan ng apat na ebanghelyo ay uuri-uriin bilang sinaunang talambuhay. Ang mga ito ay magkatulad sa form, estilo, at nilalaman sa Greco-Romano. Talambuhay na isinulat tungkol sa parehong oras. Ang sinaunang buhay ay maaaring hindi naayon sa aming mga pamantayan ng modernong talambuhay, kabilang ang presupposed distansya sa pagitan ng mayakda at paksa upang mapanatili ang pagtatakda or sa objectivity. Ngunit tulad ng aming literary gospels, ibinahagi nila ang ilang mga generic na tampok karaniwan sa Greco-Romano. Siyempre, na mga Hudyo ay hindi gumagawa ng mga talambuhay tungkol sa kanilang sikat na rabi ay nangahulugan na si Jesus. Ang unang paksang itinatampok sa ganitong paraan na gumawa ng perpektong kabuhay o kahulugan dahil ang kawalan ng rabi, buhay, ay maaring patunayan na ang gayong gawain ay kakatuwa sa primacy ng Torah bilang paksa ng pag-aaral. Dahil si Jesus, ayon kay Mateo, ang huling interpretasyon ng batas, sumunod ka sa akin. Yun, grabe pala, no? Susundin nila na susulatan ng kanyang mga disipulo ang isang kwentong nagtatampok sa kanya bilang focal point
ng pag-aaral. Ayun. Amen. Salamat sa mga Yung words. palang Ang lalim. gematria, bro, ay Hebreo. Nakalimutan Mm, kong ilagay. Hebreo. Hebreo. Oo. Yun. Kasi yung, 'di ba yung Hebreo ay yung Old Testament ay sinulat sa Hebreo. The Greek Mm, is New Testament. mm. Nasama pa rin siya dito. Okay, wala bang commercial? Sir Bong? Ito, naghihigop na naman ako. Kahit malamig siya, ano pa rin, yung usok niya ba, yung amoy niya, Ano po ba lasa niyan? Ano pong lasa niyan? Kape? No? 12 in 1 siya eh. Halo siya ng mga ingredients niya, mga prutas. Healthy, ano. Maasim? Hindi. Maasim po? Di ba pag magtimpla ka ng kape na, ano, yung haluin mo, brown sugar, yung coffee, Oh, may black corn. or Meron siyang black, corn. black coffee. O, ano yan siya, Mm, yung purple corn. Purple yeah. corn extract, yon. Ano Wow. siya, yung combination ng coffee mate, ng coffee, saka brown sugar. Ito, Sugar. kakaiba siya. Parang hindi siya masyadong matamis. May pait siya Oh, na konti. Basta oh. nagpapaiwan yung lasa. Hindi siya maano sa lalamunan. Hindi mahapdi yung tiyan. Sabi ko nga, may kakanin sana doon na binigay din sa akin ngayong hapon. Saka yung mga puto na dala ni Nanay Lydia. Mga puto kutsinta bang tawag doon. Basta mga puto makakanin. Alupi unta ba? Pinaka-favorite ko kasi. Paris ko dito. Oo. Kaso, ano Mm. parang hindi lang makakain, mabusog ka na ba? Kala ko pamerienda ko yun hapon, nabusog na ako. Sa coffee pa lang. Ang Kaya, ano sa tiyan, ang gaan. nakakapait siguro yan, Sir Bong, kung nabusog ka na agad. Hindi Nakakapait. siya nakakahapdi ng tiyan kasi pag gutom ka tapos magkape ka, 'di ba dapat yung Oo. iba pag magkape ka, busog. Oh, Ah, yung hindi ka yan gaanong na lang gutom. inumin ko Pag para kape ka mag-lose kasi weight na ako. na gutom yung tiyan mo, lalong hahapdi. Ito hindi. Kasi parisan Yeah. ko nga sana ng Yeah. kakanin eh. Ang sarap. Ilang araw ko na to na once a Oh. day ko lang siya iniinom. Affordable siya, healthy pa ng kape to. Ito. Para familiar kayo, Prince Nutritional Coffee. May halo na Yan. siyang milk, no? Meron siyang milk. Oo. Kasama na siya. Parang Oo. ano na siya, parang 3 in 1. Pero hindi to 3 in 1. 3 in 1. This is 12 in 1. 12 content niya ng 12 mga in 1. healthy Wow. fruits. 12 in 1. Mm. Yon. Yung iba kasi 3 in Mm. 1, 5 in 1. Ito 12 in 1. Content niya. Ang ganda. Good. Yan. Kung Oh, Pilipinas, delivery, kung walang available sa lugar nyo, ano kayo, sounds good. mag-text kayo dyan sa number na binigay ko na sa page, sa link. Yan. Wow. May door-to-door na Excited na. ngayon. May ano na, ano pa nga, ang dami ng mga door-to-door na pwedeng isi-send sa inyo. Contact nyo lang yung number na yan na nandyan sa link natin. Text or Dapat tawagan po, nyo door yan. to door po kasi lockdown pa dyan. Oo, hindi pwedeng ano, deliver. Oo. Pag Okay. dito lang na area, Region 12, pwede nating schedule lang natin, oh. Ganitong Mm, araw next week, kita tayo mm, diyan, deliver ko yung kape mo. Ganun lang. mm. Wow. Oo. Minimum man lang Okay. kahit na 5 kape. Kasi matikman nila, sigurado ako, dadamihan nila to. Sabihan ko, Mm-mm. mag-order ka na ano, isang pack kasi pag matikman mo to, baka dadamihan mo. Kasi pabalik-balik ako, isang pack mo na. Hindi kay kalahating pack nito. Mura lang. Healthy naman, lalo na pag may mga matatanda kayo dyan. Pag Mm. nakatanggap kayo ng ano na, ha? Lalo na yung mga nag-iisip ng refund, pag mayroon lang nakatanggap dyan, bumili na kayo. O, sige, tuloy mo na sis. So pwede no, pwede kang uminom Hmm. ng 3 times a day na coffee kasi caffeine Oo, free okay naman lang siya. siya kasi ano naman siya herbal, hindi naman siya Yeah. hindi naman siya That's gamot what we o need. ano. Mm. Oo, that's Itong what we need. kailangan lalo na yung mga nanghihina, mga tuhod, mga malam. Mo Energy lilibit drink. Sige ka lang tanaw-tanaw da sa Iloilo, ano katimo da? Inom kasi at least familiar Is kayo sa pack limited. ba? Kasi mahirap na pagsisik kasi sa Alpha and Omega unang na advertise to baka makopya ba? At least ito hindi nila gaano makita dito lang naman. Hindi nila paano nila makopya to. Iba ang Yeah. lasa kasi ang sarap. Ayan. Sige. Anong makopya? Matik. Makopya po yung cover nyo? Sir Bong, anong Marami kopya? kasing gumagawa ng ng product pag alam nila na Eh, maganda yung ah, yung health benefits sa yes. sa katawan. Oo. Sa atin lang to exclusive kasi to yung production nito. Sa atin lang to kaya dito inunang in-advertise.
Kasi sigurado marami ang health benefits na makukuha. Talagang hahanap-hanapin na maiinom nito, makakatikim nito. Dito nila sa Yeah. Alpha and Omega, hindi lang siya yung bang puro lang advertise na salita lang ito. At least dito, pag matitikman nila, malalaman nila yung epekto sa katawan talaga. Yun, kaya dito nila inuna. Maganda talaga to sa Malam. Oh. Sa mga nangkukopya, wag Merlin naman po sana Reyes, sa'yo na magkopya. to. Nag-comment tuloy si Sis Lilibet. Oh, tingnan mo. Hindi O ko mabasa. pag-shoot mga ito siya, tagpila. Ay, Yeah, sa kabarato ah. mga nangungopya ba, wag naman Barato silang lang sis mangopya kasi Lilibet kasalanan. Baptista. Ang liwanag Barato mo lang. kasi dyan. Mabasa mo kay comment ni sis Lilibet? Nag-comment Tagpila, siya oh. sir. Ingon siya. Hindi ko sa price kasi baka hindi kami magkapareha sa butuan. Kasi Inbox na lang. Sis oo, Lilibet. inbox ko na lang. Uli kayo dyan sa number. Pareho lang. May diferensya, 2 pesos, ganyan. Pero may SRP. SRP kami. Sumusunod sa SRP yan. Kasi What do you pag mean by SRP, Sir Bong? standard price niya ba? Yung Oh, I standard. see. Okay, standard Oo. price. Okay. Hindi ka pwedeng lumagpas doon. Ay, teka ha, Yeah. sampulan kita sa price dito, sasampulan kita si Lilibet. Sa mga interesado. O, ito, isang pack. O, yung SRP niya, yung isang pack niya, dami-dami kasi nito isang pack niya eh. Hindi ko lang nabilang kung ilan to. Kasi 2 araw ko pa lang na-open to at saka natikman. O, 240 yung Wow. SRP niya. SRP for how many Oo, sachet? isang pack, 240, ayan. O sa akin 40. pwede Oh, mo 200. oo. How many sachet? Pwede mag- Mas mababa dito, pwede ko ibigay. Kasi yeah. How walang many pack problema in, sa in amin. one box? How many Ilan nga sachet in to? one box, Sir Bong? Kalimutan ko kasi, tika lang, ilan ngayon? Isang pack niya. Mm. Oh, hindi mabilang kung 12? ilang laman sa loob. Tika, 12 ba? Tama ako, 12. Parang 12. Bilangin ko ulit mamaya 12. kasi nabawasan ko na to eh. Pinatikman, dami ko kasing pinatikman. Sabi ko tikman nyo kasi sigurado ko pag natikman nila, balik-balikan nila to. Sabi ko Yeah. kahit isa lang, isa-isa lang, lalo na pag medyo may reklamo sa health condition ng katawan niya. Ito, pinapainom ko talaga. Tikman mo to, oh. Kuya, tikman mo to kung maganda sa'yo. Tapos, bili ka na lang yung sunod. Bigay ko lang sa'yo mura. Yun. Ito, Sir nakapiyon. Bong, Mm-mm. pwede ka ba kapa-updates daw? Kapa-update, Positive. ang pinaka-update lang is hindi kami sasabi dito kung anong wala tayo on case, 'di ba? Case update. Mm. Ang leader, may in charge na tayo, leader, in charge na tatawag sa inyo pag sa inyo na time sila yung tatawag sa inyo. Magbibigay ng instruction kasi para iwas kaguluhan ba? Oo, yun lang. Yun si founder Maiwasan nandyan yung pa rin sa loob. Mm. basta, Iwas Sir Bong, ng maiwasan. dagsaan ng tao kasi COVID pandemic. So, Mm. may by series ba? By series. Ito na buwan, ito na amount. Oh, so, may in charge na para dyan, magbibigay instruction. Kaya kung mayroong nag-text sa inyo, tumawag, tanungin nyo lang. Pwede nyo siya i-add sa FB, kunin nyo yung identity niya, ganun lang. Kasi baka may iba, oy, kukunin ko yung form mo, wag mo ibigay yung original. Yun lang. Oo. Parang something may processing fee, para may ganun eh. Pero konti lang. Saka ngayon kasi dapat may types na talaga. Magbibigay ka ng types. Basta may instruction yun, matutuwa ka pag tatawag sa'yo, yung office talagang ang in charge sa'yo o yung leader, maintindihan mo. Basta confirm yon na magte-text siya o magtatawag. Wag mo lang ibigay yung original mo. Yan pinaka-importante na tips natin. Malalaman nyo naman kung legit leader. Pwede rin. Kunin mo pangalan niya, tatawagan ka niya, may tumawag sa'yo na leader. Bung Kagapi, ano ba to? Legit leader ba to? Para ma-check natin sa list natin. Ganon ha. Tanggapin nyo yung tawag. At least sa inyo na yun na turn ba? Sa inyo na time yun na para na sa inyo yon. Bibigay na yung para sa inyo yon. Natin pwedeng i-detalye talaga isa-isa. Pero naintindihan na yan pag member ka na nagtatanong. Sige. Nandyan pa ba tayo, Sir Bong? Hmm, Nag-frozen nandyan. ako. Naririnig kita.
Narinig mo ako? Okay, Mm. frozen lang yung isang phone ko. Sige, okay lang. Tuloy lang. So, nabuhayan